Okay. So, ah, sakto ba kanang ang ato na lang wala na solve is ang rotating vessels na lang, no? Na-solve naman nato ang horizontal motion, no? Di ba ang last na itong discuss is kadtong horizontal ang motion. Kini, ang vertical na ay mo yung last na itong solve, di ba? No? So, ito pang i-discuss na concept sa rotating vessel. Excuse me, sir. Ay, sa man, Kuya Ab. Murag wala pa daw example ana nga topic, sir. Wala pa ta ka example ano nga topic. Say last na to gisolve. Say last ninyo na ang screenshot or kuan. Murag Say concept para to, sir. last. Ang kuan pa. Wala pa ta nag-solve isa usa. Wala pa tayo gisolve isa usa. Okay. So ato na lang so kung ano yung vertical axis, di ba once mo rotate na ang liquid inside the uh, tank, no, mo form na siya og paraboloid, no? So kana si H is ang height sa ato ang paraboloid. So mo ni si H. Okay? So si H is equals to wawa rara over toga. No? So mo ni tiwanan yung mnemonics ani, no? So omega squared r squared over 2g. So where omega is angular speed, no, in radians per second, and ang r is the radius of the parabola. Asa ang radius of the parabola kining nga part, no? Kining nga part ng radius sa atong parabola. And g is the acceleration due to gravity. So 9.81 meters per second squared, no? So recall the squared property of a parabola, that is r squared over y is equals to x sub 1 squared over y sub 1, no? Sa isa gid na po ni chat asa ning ano, no, kay important ni sa regarding sa curing tank kaysa
Excuse me, sir. Feeling na ko, sir, nakamute ka. Ay, wala pa na kami. Nakuigi kanan di kuan sa system, no? Okay. Sige chat, good na yung mga trabahoon. Saan yung unahon kanina mo? Mukha na ko running, balik na ko. So, mulihok mo di appeal na ang cursor, no? Hindi mo pindot ko dire. So, sensya gin kaya, no? Okay. Important nga. So, dapat ma-comply ni dayon. Okay, so let's continue, no? So, uli mo, manong tani. Anyway, sasal ka, no, sa squared property of the parabola. So, if naano tayo parabola, isa rin yung squared property of the parabola. So, draw tiya punta sa vertical axis, ha. So, di ba, mo ni ang atong radius, no? So, mo po ni ang atong y sa ato ang parabola. Ang y ni parabola sa squared property parabola is equals to h. Ha? Equal gyapon na ni h, no? Si y ug si h ay iisa, no? So, at any point from here, bisag asa diri, mo ni ang atong mga x. Let's say this is x sub 1, x sub 2, x sub 3, no? And ang ilang equivalent nga height is, for example, kanang x sub 1, mo na ang y sub 1. No? So, mo na, no? Ratio and proportion na ni siya, no? Sa, but naka squared lang, no? So, r squared over y is equals to x sub 1's cube over y sub 1, no? Or you can equate that as pwede po x sub 2 squared over y sub 2, x sub 3 squared over y sub 3. So, volume of the paraboloid, the volume of our paraboloid is 1/2 pi r squared h. And the conversion factor, no,
to convert most of the problems no ay hatag nila is naka RPM o something RPM. Mo ni ang meaning ani is revolution no per minute. So if you will going to convert that into rad per second, you multiply it by pi over 30. From rad per second to RPM, multiply yan mo 30 over pi. Nganong need mo na to convert? It is because it is required that ang atong angular speed is naka-radians per second. So, for the rotating vessel, so for the rotating vessel, naatay duha ka situation, no? So ang first na tong situation is kung mo na ang mahitabo, no? So di ba first imo mang i solve no si h, no? So don't be confused, si h is mao ang y ni parabola, no? Height gyapon na no sa parabola. So mo ni. So kung ang imong y over 2 is less than daw sa d, unsa man si d? Mo ni si d. Unsa din na si d? Mo na ang depth from the rim to the initial liquid level. So mo na si d. Kana kung si y over 2 is less than ni d, no liquid spilled. Okay? So kung si y over 2 is equals ni d, liquid surface just touching the top rim, still no liquid spilled, no? So in this case, wala ni abot sa rim. Karon, nanagid siya sa rim, on the verge of spilling. But when we say on the verge, padulong na mausik, but wala pa gid mausik, no? Padulong pa. At that instant, hapit na gid siya mausik, no? So, mo na si y over 2 is equals to d na siya. No? So, liquid surface just touching the top rim. Next is if y over 2 is greater than d, some liquid spilled na. No, nanatay volume is equals to h. Si h, balik ka dito kung ang y nimo is equals to uppercase h, ang vortex sa ato ang paraboloid will touch no, the bottom of the tank. So still, some liquid spilled gyapon. No? Next, if ang y is greater than h, if ang atong y nga na-solve is greater than siya sa total height sa atong tank, ang vortex nato karon is naa na sa imaginary below the bottom, no? As you can see here. No, naa na diha ang ato ang vortex na kalocate. So, still, nandiyan po ay liquid spill. Okay? Next is, napanit tayo note, no? So, to solve for the volume of spilled, no? Volume of the air after minus lang sa volume of air before. Ano man, ang mo na ang formula. No? So, kung anong tanawon, mo ni ang volume sa air before. Once na-rotate na siya, nga naanay nausik, for example, kini. Muna ni ang volume sa air. Diba?
kini nga part diri aerium nato sa air karon, no? After. So ang volume sa air ani, di ba? Since naa na may nausik na liquid, katong nausik nga liquid is mapulihan to siya og air, di ba? So that is why ang volume sa air after may inusan siya sa volume of air before para ma-solve nato ang volume sa water nga na-spill nga gipulihan sa air. So mo na yung atong imong solve ang value ani minus sa value ani. Okay. So muna ang formula, no? So recall the formula of cylinder is base times height, di ba? Area of the base A sa ng cylinder, that is a circle, no, ang iyang base. So therefore pi r squared times h, no? Actually you can use the other kantong naka diameter, no? So pi d squared over 4, no, ang area. So next nato nga situation, if ang imuhang kung ang imuhang rotation ay imuhang tank is closed, no? So unsa may obvious nga kalahian ni closed ug ni open nga tank, no? Ang obvious nila nga kalahian water. If ang atong y is less than d, di ba? Kabalo naman ta si d is the distance, no, from the tip of or from the rim of our tank to the initial liquid surface. So kung less than siya sa d, same scenario, no, sa katong open tank. Same scenario. If si y over 2 is equals to d, liquid surface just touching the top rim. So same scenario sa open tank, no? Nagkapon siya sa tip, no? But di rin sila magkalahi, no? If y over 2 is greater than d, sa open mas spill. But since this is tawag na close nga tank, therefore there is no for rectilinear or sa horizontal, we will draw an imaginary paraboloid, no? With imaginary paraboloid above, no? So may extend ang atong paraboloid above, no, if y is greater than d. Next, if si y kani derive na niya si h squared over 2d. So kung si y daw is equal h squared over 2d, ang atong vortex is just touching the bottom. Okay? If y is greater than h squared over 2d, ang atong vortex is below the bottom. So, naana tay imaginary vortex, no, sa ubos sa atong tank, no? So, sa open, imaginary vortex ra, no? Pero sa close, naata imaginary sa ibabaw, napunta imaginary sa ubos. And take note, still, there is no volume of liquid spilled, no?
So note that for closed vessels, there can never be any liquid spilled, no? Walay liquid nga na-spill. So the initial volume of the liquid, so ang initial volume sa liquid nato is equal sa final volume of the liquid, no? Or the initial volume of air inside is equal to the final volume of the air inside. Kung walay changes sa volume, no, for both air and liquid, no. So the volume of air relation is more convenient to use in solving this type of problem. No? So we'll using the volume of the air. Why? Because ang volume sa air is ang volume sa paraboloid. No? So masayon siya i-solve. So dapat ang air ang atong gina-solve, no, nga volume. So ano na ta sa sample problems, no. So sa ansa ta sa rectangular, no. So wala din nang ma-upload ang kuan ani kanang apin mo na human na nato ni. So asa ning ibutang sa ako ang kuan kanang tawag ka ng OneNote no nagtuo man gud ko nga humanataan ni. So ano ni kuan kaniyot ha sa OneNote ibalhin.
So please confirm if makita. Okay, so let's solve this. First question, no? Problem number 1. An open rectangular tank mounted on a truck is 5 meters long, 2 meters wide, and 2.5 meters high. Is filled with water to a depth of 2 meters. So what maximum horizontal acceleration can be imposed on the tank without spilling any water? And B, determine the accelerating force on the liquid mass. And C, if the acceleration is increased to 6 meters per second squared, how much water is spilled out? So, uh, this is an open tank, no? So, rectilinear motion siya. Rectilinear ang iyang movement. No? So, if naatay tank, hak nito sa track. Okay? So, yan daw, uh, water is 2 meters ang deep, no? So, ito ang nato, water, no? Water level is 2 meters. No? So, ang total height sa ato ang tank is 2.5. So, 2.5 meters. And ang height sa ato ang water is so 2 meters. Okay? So, ang question is to find the maximum horizontal acceleration can be imposed on the tank without spilling any water. So, in order for us to get the maximum horizontal acceleration, ano sa kani siya mo kalang on the verge of spilling? Diba mo, on the verge of spilling lang ang atong water na ano siya diri allocate ang atong tubig, no? So therefore, kung na siya diha, sa iba na ipangitaw ng center. Ito yung ang center. So, ano siya sa on the verge of spilling kung ang iyang water sa rear side is na diri sa tip sa ato ang tank, no? Take note if the acceleration is horizontal, no? Okay? If ang iyang movement is horizontal, so ang atong pakita ang karon is ang acceleration. So pakita ang height ani ano naman discuss lang concept last time. So diretso na lang nato solve. So ang height ani is 0.5 meters kay 2.5 ang total height minus ang mo sa 2, therefore 2.5 na siya. So therefore naa kay 2.5. And recall the formula since anong gihatag ninyo ang PowerPoint. So makita na ninyo, no? Recall pa ninyo ang formula na naa sa PowerPoint. So ang formula is A over Y, A over G. A over G is equals to Y over X. No? Ato din yung derive last time. No? So, dapat siya sa PowerPoint. Okay? So, let's continue. Ang atong A ay ano? Ang atong G, kabalo na tanay, 0.81. Ang atong Y is, diba, ito na nag-discuss last time, ang atong Y is kining kana nga height, no? So, ang kana nga height is, that is 0.5. Itong ano?
2.5. And then, ang atong x, di ba, it is mentioned in the problem that the rectangular tank has a length na 5 meters. So therefore, kung 5 meters ni, therefore, kini nga part, from here to here is 2.5 meters. Okay? So therefore, ang atong x is 2.5 meters. So therefore, A is equals to, hindi naman si A, masa ko sa calcul ha. I-chat lang, wala na may answer. Okay, nagsolve. Si Boyko ra ang akong student. Wala laing mag-solve. So please double check. So ang answer is 1.962 meters per second. Okay, so more na ang answer. Okay, for A. For A. For B, determine the accelerating force on the liquid mass. No? So, determine the accelerating force daw. So, atong i-recall that F is equals to MA. No? A ang atong taon. No? So, natin acceleration. Ang mass na lang. No, recall the formula of mass is rho V. Asa nagikuha si rho V? Ika na siya sa formula sa density na mass over volume. So, mass is equals to transfer si V diri. That is why rho V ang ato ang formula to find the mass. So, therefore, to find the volume, diba? Wala pa man tayo volume, pero kabalo na ta sa rho sa water. Diba? Ang rho sa water is 1,000 kilograms per cubic meter. So, ang volume na lang sa water na nasa tank. So, ang volume, magbase ta sa initial niya nga position. Initial niya before pa siya ilog. No? So, ang water is 2 meters times 5 meters times ilang width nga 2 meters. So, nag-gets na ninyo. So, ang ato ang volume is 2 times 2 so 2 times 5 times 2. This comes up gets 2 times 5 times 2. So, gets So, wala na ang ato ang volume. Okay? So, na natin volume, kabalo na punta sa bacterial water. So, we can find F. No? So, F is equals to rho V times A. So, 0 is 1,000 kilograms per cubic meter times the volume, which is 20 meter times acceleration na 1.962.
meters per second. So bilang ano ang F? Ang F is 39240 Newton. Anong Newton man? Ay, consist meter. Pares ito si kilogram o si meters per second squared divided Newton. So therefore, Newton ang ato ang final na unit. So ano na ang iyang answer? So next is ang C. Okay? So sa C, so the question, if the acceleration is increased to 6 meters per second squared, how much water is spilled? So ato daw i-increase sa tawag na 6 meters per second squared. Okay? So ano siya i-increase? Mabalik na sa ato PowerPoint ay di ba access mo ninyo ang PowerPoint mo, so balik mo sa kanto na item basahan mo. Now when there is spillage, your y prime now will be your total height of the vessel, while your x prime will be recomputed. Nakasubay, tanawa sa daw ang PowerPoint para makagets mo mo na ito ang buhat. Access na ninyo ang PowerPoint. Nakita ninyo itong part. Wala. Di ba ako naman gihatag ang PowerPoint? Wala yung naka-access sa PowerPoint. Lagansa, Lumaran, Kahilis, Kuyap. Sa panidere, wala mo ko lang student dere si ano naman si Boycor man ang akong student dere. So, huwatan ta mo nga makita ninyo itong part sa PowerPoint. Wala nakakita sa PowerPoint. So again, note na when there is spillage, your y prime now will be your total height of the vessel, while your x prime will be recomputed. Sige, pagkaan sa dapat. Wala din kakita. Wala yung nakikita. Thumbs up if nakita na. Kita na si Kuya. Kita na sila Gansa, si Arqueta. Kita na po si Baroy. Okay, so pwede na tawag pa dayon, no? Kaya nakakita naman mo sa inyong sa akong pasabot ko. So, okay, akong basahon. So wala akong kita. So, note, when there is spillage, your y prime now will be your total height of the vessel, while your x prime will be recomputed. So, therefore, ang atong formula na karon na gamiton is A over G is equals to y prime over x prime. No? So, ang A na to is 6. No? Given na siya sa problem. Ang atong G is 9.81. 2.5. And the x prime will be recomputed. So, x prime na to is pila man si x prime. Pila si x prime.
formula. So si x prime is 4.0875 meters. Sakto. And then, sa next part sa formula, na dito ang condition, no? So, kung si x prime is greater than L, sa ganito si L ang length sa ato ang tank. So, kung si x prime is greater than siya ni L, ang forma sa ato ang water inside the tank is trapezoid. But if x prime is less than L, triangular yung ato ang shape sa ato ang water, no? Inside the tank. So, ang x prime nato, kung ato tan-awon, ang length sa ato ang water tank is 5 meters. So, therefore, ang atong x prime man is less than L. Ang atong gamiton is triangular. So, triangle ang ato ang shape sa ato ang water inside the container. So, wala. Ito sa lakuan. Dali na lang kayo batang. So, kung ano itong tang, kung ano itong ang forma na ito sa ato ang water. Triangular. Kung greater than L, yan ang forma. Nata imaginary. Okay? So, kaya ang giing man is less than L. So, less than sa L. Less than siya ni L. So, ang less than ni L is kini. Okay? So, nagets ra? So, ano ni karon ang ato ang 4 point kini nga part 4.0 kina to 875 on na karon on meron si 2.5. Okay, muna na ang ato ang volume retained. Okay, muna na itong volume na na-retain sa ato ang tank, no? Sa atong liquid. So, ang question is to solve for the how much water is spilled. So, kung atong tanawon tong ato ang PowerPoint na dito sa pinakaubos, I mean, volume spilled is equals to the volume original minus the volume retained. Plus, so, V spilled V original daw minus V retained. Okay? So, ang volume spilled, ang V original nato, ano sa man ang formula? Sa original, that is, di ba? Ano ang original? So, that is base times height times width. So, base times height times width. So, ang V original nato, at ano nang isolve ganina? That is 20 cubic meter. Di ba? Di ba? Mao ni ato na nang isolve ganina. No? Mao na ang V original. 2 times 5 times 2 minus the V retained. Ang V retained is kung tanawin nyo, that is rectangular. So therefore, that is 1/2 times base nga 4.0875 times height nga 2.5 times width nga 2.
So therefore, the volume spill is below. So the volume spill is 9.78125 cubic meters. Okay. So na-gets ra? Asa ni siya gikuha? Kini asa ni siya gikuha? Na-gets ra? Okay, kana na question, asa ni siya gikuha? Wala. So thumbs up if walay questions. Okay, so gets ra no? Asa gikuha si volume retained. Let's continue. For number 2, a closed horizontal cylindrical tank. This is cylindrical, 1.5 meters in diameter and 4 meters long, is completely filled with gasoline and accelerated horizontally at 3 meters per second squared. So find the total force acting at the rear wall and at the front of the tank. Find also the accelerating force of the fluid. Okay. So may tabo karon since it was stated no, it was stated that the tank is completely filled. So therefore the tank is full, no? So kung ano itong tank, no, this is cylindrical man, so nga na forma, no? So nga na forma, okay? Muna nga to ang tank, so nga na siya o forma. Kung ano yung full daw siya, no? Gasoline, no? So, then, let's see is sa opposite na ako. Ano lang i-draw siya as kuan ha? Kini lang ang view, no? Kuan view niya. Anyway, kung tanawon ang cylinder, no? Ingani lang yung siya tanawon, no? Kung naka sa center magtanaw. So, ingani nagyapit siya o drawing. Okay. So, ingani nagyapit siya drawing. Ani lang na pag-drawing ha? But this is cylinder, no? So, ang front view niya is ingana yung front view. So, wala yung full view. So, may agi man ES1. So, nag-get sana ninyo, no? So, full daw siya, no? Completely filled with gasoline and accelerated. Yung acceleration is 3 meters per second squared. Okay. So, find the total force acting at the rear wall and at the front wall of the tank. So, once mo accelerate na ito ang tank at certain direction, di ba, ang atong water or ang liquid inside the tank will tend to tawag ba na kuhaan siya sa rear wall, no? Atong tank, something like that. Pero since this is full, mo extend lang ang hydraulic grade line. So naatay, ato na nag-discuss last time, di ba? Naatay, tawag na imaginary hydraulic grade line and ang iyang round ang iyang water surface o iyang liquid surface is naatay, di ba, for rear, for the
front is naa diri iyahang water surface. So saan na to siya pag-solve ang kini. So therefore mo na ni karon ang ato ang y. Mo na karon ang ato ang y. No? So kung ang problem kana kay kung full. Kung dili full, dili siya full. For example, inana siya, dili siya full pero close tank siya, no? So ang tendency niya is no? Possible dili siya ingani ang iyang forma sa iyang water, pwede po ingani. So kanang red, kanang gibot nga red mo na ang final, no? Nga forma niya, no? If dili siya full, kung dili full ang pero close, no? Or ingani, no? Kaya daghang tendency. So ingato ang mga tendency. Pero always take note that the volume of the initial is equals the volume of the final air. Okay? So, in this case, kay tawag anang full man. So, ang iyahang imaginary is nandun sa ibabaw sa tank. No? So, sa ating draw. For example na niya, it depends mapod sa acceleration, no? Kung usa ko ng acceleration. Pero, for example, kung ingani ang forma sa ato ang final, no? Forma sa atong liquid, dire na ta dapit ang extent. Ano niya? Final, no? Drawing, no? So, since this is full, so, ingani ang ato ang analysis, no? So, okay. Given an is diameter 1.5 diameter. So kini daw is 1.5. Kini daw is okay, mga. So let's solve for y. No? Itong solve si y. So to solve for y, balik ta sa ato ang formula nga a over g is equals to y over x. No? So a is 3, g is 9.81, y is unknown, and x is 4. Sabi ko kasi x, kini. No? So therefore, y is 1.2232. 4. Sakto? Sakto? Okay, sakto. Meters. So, muna na ito ang y. And then, pangitao na nato karon. So, therefore, mo ni ang y, no? Mo ni ang extension nato, no? From the imaginary, ha? But in actual, hindi ko natin na siya makita, no? In actual, but in analysis, no? This is imaginary, no? Hindi siya physically nga makita nato pag in analysis, gina-consider nato. No? So, ano to ang ato ang y. So, next na to nga problem is to find the pressure. Ingon, total force. Total force, guys, sorry. Total force acting at the rear wall and the front wall. So, to find that, we use the hydrostatic pressure force na formula. No? So, gamma
bar HA. So, kabalo na ta sa gamma sa gasoline kay gihatag man ang iyahang specific gravity. Gihatag man ang iyang specific gravity. Di ba? So, kabalo na ta. Ang bar H, sama ng bar H, is the, so itong bar H is the distance from the liquid surface to the center of gravity of the plane. So in this case, since this is cylindrical, therefore, ang atong plate karon is circle, di ba? Circle ni apart kini. Kini nga part, circle na siya. So circle ang atong gamiton niya. So therefore, ang bar H nato is y plus d diameter over 2. Against ba? Nanong y plus diameter over 2. Diba mo? Hindi karon ang ato ang liquid surface. Diba? So, systems against y plus t over 2 na ito ang barrage. So, y na to is, ito, 1.22324, sorry, 324 plus d over 2 is 1.5 over 2. So, bar h is Pitman. One point 97324 meter. Sakto? Please thumbs up. Sakto. Okay. Sunod, si A. Area na to. Okay. Si area, isang area sa ato ang ibang area nga pasabot na isang area sa ato ang plate. So, area sa circle. So, ang area sa circle is pi r squared. So, pi times r na 0.75, diba? Ang diameter man is 1.5. So, therefore, the radius is 0.75 squared. So, therefore, area is, yun naman, 9 over 4 pi. Sakto? Tapos, if sakto, okay. Okay, so balik na sa formula na to, no? Diba, specific gravity sa substance times the gamma water. So, S sa gasoline, gamma water, bar HA. Okay, so ang gamma ang S ni gas is 0.82, gamma ni water 9.81, bar H is 1.97304 times 9 over 4 pi. So therefore, F is equals to, hindi naman si F. F is sa 8.
Mali ang A. Ay, sorry. 9/16 di ay. 9/16. 9/16. So, 9/16. Atong A. Okay, so 9 up. O, sige. Kailangan. So, 28. 05 0.015 diba na? 0.15 but okay na 0.5. Okay, so this is kilonewton. Anong kilonewton man? So si 9.81 is kilonewton per cubic meter. Si bar H meter. Si area, meter squared. So therefore, cancel si cubic meter, ang mabilin is kilonewton. So, atong final answer is naka kilonewton. Okay? So next, muna sa rear, by the way. Only sa rear, toward. For the front, so, sorry, gamma bar HA. Okay? So, ang bar H na to karon is 0.75. Yan ang 0.75 man. Kaya kung ano sa drawing, direct na sa tip ang ato ang water or ang liquid, liquid surface. So therefore, from here to the center of gravity, radius siya, di ba? So therefore, 0.75 ang atong gamiton nga per H. So this comes up if na-gets 0.75 per H. Wala na-against kung wala yung thumbs up. Question. Wala may question. Ano mong report dito? Manawag tagtao dito. Okay, go up. Sir, imong background noise. May background noise? Karat? Kasi static. Static of rigid bodies. Okay na? Or nandiyan may background something? I feel na po sa O1. Madungog siguro niyo ang sa O1. Dili maraguan na kanang sa scene gani. Or karat yun sa okay, madungog na. Okay na. So naguba mo na nga akong headset, no? So I don't know, lokalon naman yung headset ng gamit kinaguba. Kabali ang ako ang headset last week. So kinihaw kong gamit to. Spare nga one headset. So okay na. Madungog na. Please thumbs up if madungog na din. Okay, so baliktad. So asa man ko kasi 0.75. So 0.75, ano siya tanawag dito sa ang drawing. Ito siya. Okay? So, moni ang ato ang liquid surface. So from the liquid surface to the centroid,
is equals to the radius. So that is why ang bar h is 0.75. So na-gets na? Thumbs up if na-gets. Okay, gets ra. Sudanog, Guyab. So si Guyab ang si Sudanog ang na-gets. So si Malaya, wala din nakagets. Si Baring, si Kahili, si Aris, si Vasquez, wala din nakagets. Okay. So, phone. Ginamit na lang ng phone. So, okay. So, balik na. 0.80 times 9.81 times bar h 0.75 times area na 9 over 60 pi. So therefore, atong force, hydrostatic force sa front is pila man? Pila man? Bughaw. Asa man si Bughaw? Wala ni magsubay si Bughaw. Digitally present pa si Bughaw. Wala ni i-remove. Bughaw. Wala si Bughaw. Natuog na si Bughaw. Wala ni i-remove si Bughaw. Wala si Bughaw. Okay. So answer is 10.66146 kilonewton. Okay? So, wala yung questions so far? Okay, so wala yung questions. So, let's continue. Okay, continue na. By the way, si question pang last. Find also the accelerating force of the liquid mass. So, ang formula is F is equals to MA. Diba? And then, si M, kabalo na si M is rho V. Diba na sa rho, wala na kayo bawa sa V. Si V karon is so, so V. V is equals to, since this is cylinder, therefore, pi r squared lang times the length. No, kung pabarong, times height. Since this is pahigda man, so times length. Wala man. So V is pi r squared. Paano lang? Okay, balo naman to si pi r squared kay 9 over 16 pi. Times na lang na to sa length. Di ba na 4. So therefore, V is 416 9 over 4 pi. Gets lang ang 9 over 4 pi? 9 over 4 pi. Wala nga ito. So therefore, F is equals to mass nga 0.82 times 1,000. Okay, 0.82 times 1,000
times 9/4 pi. So, ang final answer na to, decimal na lang. Final answer naman. Pila man. Ay, row. Sorry, napalit ay mass. No? Amo na ito, mass. Accelerate, times man is acceleration. At 3. Sorry, napalit ay times 3. So, pili answer. Kay, mom ni row, kini ang row. Ang volume kini. So, ang acceleration is 3. So, the answer is 17388.71534 Okay, so may questions so far? Wala. May questions? Wala. Thumbs up if wala. Okay, so let's proceed sa naroon tayo usa ka example no sa vertical. Usa ka ni ka example, bato ka question no. Sa vertical, di ba? Kabalo naman ta kung ini tan-awag balik sa ato ang PowerPoint. Duha ra may possible no na situation ana. Kung it is either upward ang movement or downward. So, ano ni? So, natin duha ka problem. Ay, duha ka question, no? So, kung downward or upward. Okay? So, ang atong general formula, ana, is tanawa ang atong PowerPoint. So, ang atong formula, ana, is P, pressure at the bottom of the tank, is equals to gamma H 1 plus minus A over G plus kung upward ang motion minus kung downward ang motion. So, ato na ning giderive ha. Ato na ning giderive last time ning formula. So, A. Let's solve for A. So, when elevator accelerates downward at 1.5 meters squared, determine the pressure no, at the bottom. So, P is equals to, by the way, ang height sa ato ang tank no, or bucket, sorry, is 0.8. So, gamma, since water man ang gamma sa water is 9.81 kilonewton per cubic meter times height. The height is 0.8 meters. So, and then 1 plus the acceleration, which is 1.5 meters per second squared, 1.5 meters per second squared over the acceleration due to gravity, 9.81 meters per second squared. Again, this is plus, sorry, hindi ko upward. So, this is minus. This is minus. Minus. Kaya nga no, kay downward man ang ato ang motion. So, therefore, P is equals to kailangan si P. Okay, P is 6.648 kPa. Anong kPa man? So, cancel, squared na lang. Cancel. So, therefore, kilonewton per
square meter. So therefore, ang kilonewton per square meter is kPa. And pressure is kPa, di ba? So 6.648 kPa. Next is B. So when the elevator accelerates upward at 2 meters per second squared. Okay, so positive na karon kasi upward man. So P is equals to 9.81 times the height of the bucket, 0.8 times 1 plus the acceleration, which is 2 over 9.81. So P is equals to 9448 kPa. Okay? So, sa'yo na yun no, ang vertical. Sa'yo na yun ang vertical. No? Ang lisod yun, lisod is tawagan ng ang rectilinear no, ang I mean ang horizontal o ang tawag na rotating no, rotating vessel mo nang sunod na to nga i-solve si rotating vessel. So, pansa sa break sa tag 5 minutes no, 5 minutes break then continue ta no. So resume ta 5:05 resume. Okay? Water break sa water break ka diyo.